Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng Demon Slayer anti-magic sword ni Asta? Di ba anti-magic lang ang nagmanifest kay Libby sa loob ng grimoire, subalit bakit siya nagkaroon ng Demon Slayer anti-magic sword? At ngayon ay ating pag-uusapan ang tunay na kapangyarihan ng tunay na nagmamay-ari ng grimoire ni Asta na si Lick. Nang nakumpleto ni Patre ang mga Magic Stone ay nakita natin ang reincarnation na katawan ni Lick kasama ang Demon Destroyer Sword. Nang hinawakan ni Lick ang Demon Dweller Sword ni Asta, ito nga ay umilaw na para bang bumalik ito sa tunay na anyo at na-recognize ng sword na si Lick ang tunay na nagmamay-ari nito. So kung si Lick ang tunay na nagmamay-ari ng Demon Dweller Sword at Demon Destroyer Sword ni Asta, sino naman ang tunay na nagmamay-ari ng Demon Slayer Sword? Dahil una nga itong ipinakita sa episode 1 ng Black Clover, ito nga ay lumabas mismo sa grimoire ni Asta na may anti-magic power na kayang i-cancel out ang lahat ng uri ng magic. Ipinakita sa episode 170 kung paano nagkaroon ng anti-magic power si Libby. Subalit walang ipinakita na mayroon siyang Demon Slayer anti-magic sword. So paano siya nagkaroon ng Demon Slayer anti-magic sword sa loob ng grimoire? Kaya wag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo mga lods. Mahilig ka bang maglaro ng games? Alam mo bang ang Aurora game ay isang magandang laro? At ACS Twin Gaming, i-click mo lang yung link sa description o comment section at napakadali lang mag-register. Ilagay mo lang yung cellphone number, password at verification code. At pwede ka na maglaro ng iba't ibang games dahil may pera ka na kaagad. Madali lang mag-cash in gamit ang GCash, just type the reference number of your payment at pag may panalo ka na ay pwede ka na mag-withdraw gamit ang GCash. Napakadali lang manalo sa Aurora game, kaya game na! Si Asta ay mayroong 4 na espada. Ito nga ay ang Demon Slayer Sword, Demon Dweller Sword, Demon Destroyer Sword, at Demon Slasher Katana. Bago na-acquire ni Asta ang Demon Slasher Katana ni Captain Yami, ang 3 espada ni Asta ay masasabi nating may kakaiba at iba't ibang capabilities. Ang Demon Slayer Sword ni Asta ay may kakayahan na i-cancel out ang lahat ng uri ng magic. Ito nga ay may malakas na hugis dahil sa kapal nito at kayang ibalik ang isang magic attack sa pamamagitan ng pagpalo. Kaya itong palakihin ni Asta using his anti-magic power na tinatawag niyang Black Divider. At kaya din itong manipulahin ni Asta gamit ang anti-magic upang paliparin at gawing sasakyan. Una ngang ipinakita ang espada na ito sa first episode ng anime. Ang pangalawang espada ni Asta ay ang Demon Dweller Sword na kayang mag-absorb ng magic at magpakawala ng isang flying slash gamit ang magic na na-absorb nito. Ginagamit ito ni Asta for the long range attack, lalo na sa mga distansyang labanan. Ang pangatlong espada ni Asta ay ang Demon Destroyer Sword. Ang espada na ito ay mayroong unique na blade sa dulo. Isang malawak na edge na tila may simbolong clover sa itaas ng espada. Ang Demon Destroyer Sword ay mayroong special na kakayahan. Ito nga ay ang Casual Break. Kaya nitong i-absorb o i-remove ang effect ng magic spell. Una nga itong nadiskubrihan ni Asta noong inabsorb ng espada ang poison magic spell sa katawan ni Father. Isa pang kakayahan nito ay ang paggawa ng circle form of crossguard na kayang mag-neutralize ng magic sa paligid. Ito nga ay ginawa ni Asta sa 2 Supreme Devil na sina Lilith at Nama. Ang 2 espada ni Asta na Demon Dweller Sword at Demon Destroyer Sword ay nakita nating ginamit ni Lick at masasabi nating sa kanya talaga ito galing dahil alam na alam niya kung paano ito gagamitin. Subalit, ang Demon Slayer Sword ay wala pang sinabi sa manga at anime kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari nito. So sino nga ba si Lick? Si Lick ang leader ng Elf Tribe. Mayroon siyang malakas na magic attribute na tinatawag na Sword Magic na may 4-leaf clover grimoire. Kayang gumawa ni Lick ng isang magical sword kahit walang grimoire dahil yun ang kanyang original na magic. Ang grimoire ni Lick ay kayang ipasok ang iba't ibang uri ng espada at magsisilbi itong magic spell na pwede niyang gamitin sa kalaban. Isang patunay dyan na nagsisilbing magic spell ang espada ni Lick kapag ipasok ito sa loob ng grimoire noong unang ma-acquire ni Asta ang Demon Dweller Sword. Pumasok ito sa loob ng grimoire at nagkaroon ng ancient words bilang isang magic spell ng grimoire dahil nga yung grimoire ni Lick ay nakabase sa mga espada. Kung naguguluhan kayo mga lods, si Lick at Patre o si Patole ay ibang karakter. Ang magic ni Patre ay light sword magic na may 4-leaf clover grimoire.
Kaya kung napapansin ninyo, ang kanyang light magic ay hugis espada. Ang magic naman ni Lick ay ang paggawa ng magical sword. Nang nilamon si Lick ng kawalan ng pag-asa dahil sa pagkamatay ng kanyang buong tribe at asawa, ang kanyang grimoire ay naging 5-leaf clover. Naging ancient demon si Lick pagkatapos nitong maabsorb ang napakaraming negatibong mana. At pagkatapos talunin ng First Wizard King, ang ancient demon na si Lick ay hindi ipinakita kung saan napunta ang kanyang grimoire. Noong unang nakaharap ni Patre si Asta ay na-recognize niya ang grimoire ni Asta. Kaya sinabi niya na bakit ang katulad ni Asta ay mayroong ganyang grimoire at gusto niya itong kunin kay Asta. Sa episode 100 naman, ay sinabi ni Raya na kapag nakuha nila ang espada ni Asta at grimoire, ay wala na silang pakialam nito. So parang sinabi na rin ni Raya na ang grimoire at espada ni Asta ay pagmamay-ari ni Lick. Sa episode 120, ay nalaman ni Asta na ang grimoire na hawak niya ay pagmamay-ari ni Lick. Subalit hindi nga ito tinanggap ni Lick dahil pag-aari na ito ni Asta. Dahil alam din niya na hindi na ito maibabalik sa kanya dahil si Asta ay nagpo-possess ng isang demonyo. At sa episode 170 ay nalaman natin na ang grimoire ni Lick ay nakita lang ito ni Lisita o Richita sa tabi-tabi at mukhang hindi na klaro ang guhit sa harap ng grimoire sa sobrang dumi. Marahil ang Demon Dweller Sword at Demon Destroyer Sword ni Lick ay napunta sa iba't ibang lugar pagkatapos niyang mamatay. At pagkatapos ay hinanap ito ng Eye of the Midnight Sun upang magamit ni Lick kapag nagtagumpay silang buhayin ulit ang buong elf tribe. Subalit, ang nakita lang nila ay ang Demon Destroyer Sword dahil makikitang nasa harap ito ni Lick noong nagtagumpay si Patre na makumpleto ang mga Magic Stone. Hindi nakita ng mga Eye of the Midnight Sun ang Demon Dweller Sword dahil nasa loob ito ng dungeon. Kaya kung makikita ninyo sa laban ni Lick versus Yuno at Asta, ay alam na alam ni Lick kung paano gagamitin ang espada ni Asta dahil sa kanya ito galing. Since ang magic attribute ni Lick ay sword magic at 4-leaf clover na grimoire na kayang mag-imbak ng iba't ibang uri ng espada, marahil ang Demon Slayer Sword ay naiwan ito sa loob noong naging ancient demon si Lick at pagkatapos pinatay siya ng First Wizard King. Kaya noong nagkaroon ng anti-magic power si Libby sa loob ng grimoire ay kanya itong nagamit as a weapon na binabalutan ng anti-magic. Maaari ding si Lick talaga ang tunay na gumawa ng tatlong espada ni Asta gamit ang kanyang sariling magic. Dahil nga isa sa mga patunay nito ang mga sinabi ni Raya na kukunin nila ang lahat ng espada ni Asta at grimoire. At meron din akong napansin sa hugis ng light sword magic ni Patre noong tinalo niya si Julius Novacrono sa labanan upang makuha ang mga magic stone. Ang hugis nga ng espada ni Patre ay katulad sa hugis ng Demon Slayer Sword ni Asta. Marahil ay nakita ito ni Patre kay Lick at kanyang na-adapt. At may isa pa akong nakitang imahe ni Lick, mayroon siyang dalang dalawang espada. At base sa hugis nito ay may hahambing talaga natin sa Demon Slayer Sword at Demon Dweller Sword ni Asta. At hindi ko alam kung anong episode ito o anong manga chapter o baka gawa-gawa lang ito ng mga artist. Subalit parang totoo dahil may image ng manga. Sinubukan kong hanapin pero hindi ko mahanap o baka nakita ko lang ito noon at hindi ko naaalala. Kung nakita nyo ito sa anime mga lods, please comment down below. Huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lods, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At yun lang mga lods, salamat!